This video contains swearing. Parental guidance is required. If you don't like swearing, you can also not watch it. Thank you for watching. Sa pagpapatuloy ng nakaraan, mula sa office ng ating bida ay may biglang tumawag sa kanyang cellphone, mula sa isang mall. Agad niya itong sinagot at, nagkataon na pinahiram mo ba ang iyong credit card sa isang lalaking nagngangalang Kwak Dechol, sir? Mula sa kabilang linya, bangtong hininga ng ating bida. Hello sir, muling tawag ng babae mula sa kabilang linya. Oo, pinahiram ko nga, please pakiingatan mo siya. At please sabihin sa kanya na bumili ng ilang suot at casual na damit para sa parehong brand na isinusuot ko. Of course sir. Sagot ng babae, matapos makipag-usap ay lumapit ang babae sa kaibigan ng ating bida na si Kwak Dechol. Patawarin niyo po ako sir, gagawin ko ang lahat para pagsilbihan ka. Tumingin ang lalaki at, ano ang sinabi niya para magbago ito ng biglaan, hula ko. Dahil sa pera ito, bulong ng lalaki, tumayo ito at sinabayan ang babae, magsimula tayo sa pamamagitan ng pagtingin sa ilang mga suit. Okay sure, sagot ng lalaki. Lilimitahan po namin ang pagpasok ng ibang customers, para mas komportable ka mamili, sir. Maya-maya pa ay pinasukat na ito ng iba't ibang suit. Tumingin ito sa salamin at inayos ang sinukat na suit. Magkano kaya ang mga ganito, bulong nito. At nang mapatingin ito, sa may bulsa ng coat, agad nakita nito ang tag price. What the fuck, all these zeros, bulong nito habang hawak ang tag price. Tignan mo sir, kung magugustuhan mo ang kulay ng kurbata na ito. Well, oo, at sa tingin ko ay okay naman ito. Maliban na lang sa tangina na presyo nito, bulong nito. Bangtong hininga ng lalaki na hawak ang kurbata sa leeg. Is there anything uncomfortable sir? Kung hindi po kayo nasisiyahan sa akin serbisyo, maaari akong magdala ng iba pang manager para sa iyo, sir. Hindi syempre, ayos lang, ako ay lubos na nasisiyahan. Bahagyang nagulat ang lalaki, nang inayos ng babae ang kurbata nito. Kung ganun sir, maaari ko bang ipagpatuloy ang paglilingkod sa iyo? Pumungay ang mata ng babae, syempre gusto ko ang lahat ng damit na sinuggest mo. At gusto rin kita, sabay bulong nito, sabihin mo sa akin kung gusto mo ng ganitong style ng suits. It's nice, great. Maaari ko bang subukan ng isang ito? Tumigil ka, at pigilan mo ito, Kwak Dechol, nangingiting bulong nito. Samantala sa kumpanya ng ating bida, habang tinignan niya ang nasa folder. Second quarter order list, ito ang confirm order para sa susunod na buwan. Sabi ng ating bida sa lalaki, opo sir, tungkol nga pala sa expenses, maaari ko bang makita ang bill ng cost? Ibig niyo pong sabihin, ngayon na po sir, hindi naman ngayon, pero titingnan ko simula ngayon. At please i-report mo ang previous week sale expenses at balance every Monday. Napatingin ang lalaki, at inilapag ng ating bida ang folder sa ibabaw ng office table. At saka, maaari ko bang makita ang mga reports ng mga tauhan sa mga empleyado na ipinadala mula sa Yunsong Securities? Sabi ng ating bida, pero sir, ang Yunsong Securities po, ay ikaw ang namamahala sa kanila. Basic reports lang po ang natatanggap namin, kung ganun, ay gusto ko pa ring makita ang mga basic reports na iyan. At bilang nagbabayad ng mga bills, dapat kong malaman kung magkano ang ating mga gastusin. Seryosong mukha na sabi ng ating bida, at trabaho mo na i-report yun sa akin at i-assist mo ako. May mali ba? Agad nataranta ang lalaki at agad na yumuko. I'm sorry po, Mr. President, sumandal sa swivel chair ang ating bida at lumanghap ng hangin. At muling nagsalita, Director ko, nakikinig po ako sir, sagot ng lalaki, pinagsalikop nito ang mga daliri, hindi mo alam na parang magkaroon ng magandang career, dapat pumili ka sa likod ng mga tamang tao di ba? Opo, sir. Alam ko, sir. Sa ganoong kahulugan, at sa tingin ko po ay napakaswerte ko po, sir, at hindi nyo po alam, kung gaano ako kasaya na pagsilbihan ko po kayo, sir, sabi ng lalaki, paano kung
Napatalsik ako sa succession battle. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa'yo? Humarap ito sa bintana at muling ipinagpatuloy ang sinasabi. Aalisin ka sa trabaho o kaya ay ipapadala upang mabuhay ng mag-isa. Sa isang post sa ilang menor de edad na nasa labas ng lungsod. Mali ba ako? Sa kabilang banda, kung ako ang magiging kahalili, isipin mo kung nasaan ka, at alam mo ba kung ano makukuha ko, at isa lang ang sagot, ang mag-give up at isang pangkaraniwang buhay, o lumaban ng husto at maging kahalili, sabi ng ating bida, at iyon po ay, biglang sagot na sabi ng lalaki, director ko, putol ng ating bida, na pumihit na ito paarap sa kausap, kung ihahanda mo ang linya ng pagkasunod-sunod, at kasama ang dalawang brother ko na mag-switch over, para makapagtrabaho ka ng maayos hanggang sa magretiro ka, at ang pinakakailangan ko ngayon ay ang kapangyarihan, at kailangan ko ng mga taong laging susuporta sa akin, dahil dito, una at higit sa lahat kailangan kong manatili sa mga basic sticks, sir, tawag muli ng lalaki, balak kong gawin ang mga bagay na wala pang nagagawa, sa loob ng ating corporation, how about it? Napagkakatiwalaan at susunod ka ba sa akin, babaguhin ko ang lahat, mula sa kung paano tayo kumita, hanggang sa pagtaas ng profits at sa pamamagitan ng pagbabawas ng gastos. Paliwanag na sabi ng ating bida, gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo sir. Sabi ni director ko, pinagmasdan ng ating bida, ang lalaki na tila ba pinag-aralan ito. Hindi kumibo ang lalaki, seryoso itong tumingin sa ating bida na tila ba na nakipagsukatan din ito ng tingin. Kung sa tingin mo ay hindi ka nababagay dito, ipaalam mo agad sa akin sa susunod na Lunes. At ipapadala na lang kita sa dalawa kong kapatid. Hindi kumibo ang lalaki, nag-isip ito, at lumipas ang mga oras. Sa mall, matapos ang kanyang trabaho ay agad pinuntahan ng ating bida, ang kanyang kaibigan sa mall. Sa parking lot ay sinalubong niya ito, agad bumaba ng sasakyan. Lumabas mula sa exit door ang kanyang kaibigan na may mga dalang pinamili. Ang dami niya pinamili, bulong ng ating bida. Tumingin sa kanya ang kaibigan na parang nakasimangot. Teka, ano naman ang itsura ng mukha niya? Hello, President Chun, salamat, iyon lamang po. Tumingin ang kaibigan nito sa kanya, ako po ba ang magdadrive, sir? Sumakay ka na lang, at nang makasakay, hindi ka ba tinatrato ng manager? Sinabi ko sa kanya na alagaan ka ng mabuti, tanong ng ating bida habang nasa driver's seat. Hindi yun, sagot nito, na bahagyang nakasimangot. Ano ito, bakit parang nasuntok ka sa mukha Kwak Dechul, na may pinakamatigas sa kanilang lahat? Agad dinala ng ating bida ang kotse sa park, naupo sila sa isang bench. Na may hawak na kafe, nakakaabala ba ito sayo? Ano, na nasa katawan ng ibang lalaki, ang nagiging maruming mayaman. Sarap sa pakiramdam ang pagkakaroon ng pera, isang magandang babae na nakangiti sa akin ng ganyan. At ito ay isang una para sa akin, at habang nandoon ako, naisipan kong gumastos ng pera na parang baliw at mabubuhay lang ng ganito, sinulyapan ito ng ating bida at ngumiti, pagkatapos, ay bigla akong natakot, I thought, paano kung sirain ko rin ang buhay mo? Hindi ito kumibo, lumagok lang ito ng kafe, bago muling nagsalita, sa tingin mo ba hindi ako natatakot? Tumingin ito sa malayo, ikaw, natatakot, Song Chang-wook. Sabi ng kanyang kaibigan, alam mo ba, may babaeng lumapit sa akin kahapon na walang underwear, ano, sigaw na nabigla nitong sabi ng kanyang kaibigan, at bigla akong nakatira sa isang malaking bahay, hindi ko nga alam kung ilang milyon ang nakaupo sa bangko. Of course, nagkaroon ako ng takot, kailangan kong malaman kung bakit nangyari ito, ngunit ako ay kinaladkad sa isang labanan para sa trono at sa tingin ko ay malapit na rin mawala ang lahat. Kalimutan mo na. Kunin mo lang ang lahat at tumakas ka ng bansa, ito ay hindi ba pagtalikod, at kaduwagan, alam kong, iba ka sa akin, sa panahon na ganito, ano pa ba ang choice na mayroon ako, sabi ng ating bida, na bahagyang ngumiti ito, at kailangan kong harapin ito. Harapin, ulit ng kanyang kaibigan, kaya, kung wala akong choice kung hindi mamuhay ng ganito. Pagkatapos ay gagawin kong sarili ko, ang kumpanyang ito. At kikita ako ng parang baliw, at ako ang magiging pinakamalupit na tycoon na makikilala sa buong mundo. Damn, ang tono ng sinabi mo ay cool na parang impyerno.
Sabi ng kanyang kaibigan, ano ang meron ako, na kailangan kong mawala? Sa bagay kahit na hindi ako magtagumpay, kami ay dumi na galing sa hirap. Hahaha, oo, nahulaan ko nga, maya-maya ay tumunog ang cellphone ng ating bida, agad niya itong tinignan kung sino ang tumatawag. Chun Sangki, agad niya itong sinagot, hell, hindi pa niya agad, natapos ang kanyang pagbati ay bumungad ang galit mula sa kabilang linya. Ikaw bastard, where the hell are you? Sigaw nito. Sinabi ko na sayo na ihinto mo ang dalawang kumpanya, na hawak mo at harapin mo ang pinahaharap ko sayo. Where the heck are you? Sigaw nito mula sa opisina. Ng kanyang kapatid, sino ba yan? Tanong ng kanyang kaibigan. Esenenyas naman ng ating bida ang kanyang kamay. May ginawa lang ako, pabalik na ako, pumunta ka muna sa office ko ngayon din. At madiin at maotoridad nitong sabi, mula sa kabilang linya. Matapos mag-usap, sino ang sumigaw sa phone? Tanong ng kanyang kaibigan. Ang second son ng pamilya, ang pangalawa kong kuya. May kapatid ka na ngayon, I guess. By the way, may hihilingin sana akong pabor. Ang aking ina ay nasa ospital, mom mo, sinong mom mo? Sino sa tingin mo ang kausap mo ngayon? Alam mo naman nag-a-adjust pa ako. Alam mo na, napakamot nitong sabi, na nangingiti. Sa ngayon ang aking katawan ay dapat na nakarehistro, mula sa aksidente sa sasakyan. Bago mabalitaan ni mom na patay na ako, please pumunta ka doon at comfort mo siya. Magkikita kami ng second oldest brother ko, then dumiretso ka sa hospital. At ganyan ang itsura mo, anong gagawin mo? Syempre, sasabihin ko sa kanya ang totoo. Sabi ng ating bida habang nakapamulsa, at nakatanaw sa kawalan. Oh, I bet, kung mapapaniwala mo siya, de mas mabuti. Gagawin ko ang lahat para maniwala siya sa akin. Malungkot nitong sabi, lumipas muli ang oras. Sa isang gusali, habang pababa ng hagdang ang ating bida, nang tumunog ang kanyang cellphone. Sinagot niya agad ito, hi, Dechol nasa ospital ka ba? Chang Wook, mahinang tawag sa pangalan ng ating bida, sa kabilang linya. At, mula sa gusali ng ospital, at sa loob ng ospital nandoon ang kanyang kaibigan. Ang iyong ina, ay wala na siya, hindi agad ito nakasagot. Nakikinig ka ba? Anong pinagsasabi mo? Bakit? Bakit biglaan ang kanyang pagkawala? Sabi ng nurse dito, na bigla daw siyang nagulat kahapon ng hapon, at wala na raw silang nagawa. Sinusubukan ka, agad tawagan ng ospital, pero nabalitaan din nila na namatay ka rin. Ito ay inalam nila, na siya bilang walang kamag-anak. Kaya kukunin din ng lungsod ang katawan ng iyong ina. Nang lambot ang ating bida sa nalaman na pahawak ito sa kanyang ulo. Hintayin mo ako, papunta na ako, kahit na dumating ka, wala kang magagawa, walang paraan na maniniwala sila na ikaw si Song Chang-wook. Tandaan mo patay ka na, sabi ng kaibigan ng ating bida. Mula sa kabilang linya, naibaba ng ating bida mula sa kanyang tenga, ang hawak nitong cellphone, habang hawak ang ulo na tila may iyak ito. Napadaos-dos na lang ng upo mula sa gilid ng kanyang pwesto. Muling tumunog ang cellphone nito, tinignan nito ang cellphone, habang hawak ang kanyang ulo. Agad niya pinindot ang answer call, inilagay niya sa tenga ang hawak na cellphone, pero hindi ito nagsalita. Ang tanga mo, akala mo ba nagbibiro ako, kapag sinabi kong pumunta ka, ano pang hinihintay mo ha, gusto mo na bang mamatay, at ang lakas ng loob mong hindi ako sagutin, sigaw ng second son, mahinang sambit ng ating bida, pumikit ito habang hawak ang sumasakit na ulo nito, at habang nagsalita ng mahinahon sa cellphone, sapat na ito, at nag-ipon ng hangin at huminga ito. Anong kalokohan ang sinabi mo? Sapat na, sigaw ng nasa kabilang linya. Tangina ka, hindi ako makakapunta dahil may gagawin ako. Kaya tumigil ka na, sa kakasigaw sa akin, sapat na. Sagot ng ating bida, habang tumayo na sa pagkakaupo. Wala ka na ba sa tamang pag-iisip mo? Gusto mo na ba talagang mamatay? Sigaw ng second son, pinagbabantaan mo ba akong papatayin? Subukan mo ako, gusto mo bang makita kung sino talaga ang mamamatay? Sagot ng ating bida, you good for nothing bastard ka.
Ang lakas ng loob mo, kaya hindi ka nagpapapasok ng maruming tao sa bahay. At lahat ng ginagawa mo ay katulad ng iyong bulgar na ina. Sigaw ng second son, napapikit ito ng mariin at nagtitimpi sa galit. Sa mga sinisigaw ng second son, maya-maya ay seyosong damilat ito ng mata. Tingnan mo ang maruming mong bunganga, baka lamasin ko ng asin yan, tang ina ka. Nagawa mo bang mabuti sa paaralan na ang utak mo ay tila hindi gumana? O sa tingin mo mayroon kang na kung ano na kailangan para patayin ako ng mag-isa? At ano bang meron ka bukod sa pagiging mayaman ka? Ikaw ay walang kwentang piraso ng basura, sigaw na sabi ng ating bida mula sa kanyang cellphone. Nabigla naman ang second son, na narinig mula sa bibig ng ating bida na narinig mula sa telepono. Lumipas muli ang mga oras, habang ang ating bida ay nakasakay sa kanyang kotse at nakasubsob sa manibela, at mahinang umiiyak ito. Habang panay ang tulo ng kanyang mga luha, samantala sa opisina ng second son, habang napapaisip at hindi makapaniwala sa mga narinig niyang sinabi ng ating bida, maya-maya ay napatingin ito sa first son, at nagtanong, Bongso, tungkol kay Jongmyang, sa tingin mo ba binigyan siya ng chairman para manguna, at kung hindi, hindi siya umakto ng ganon. Ang chairman, bigkas ng first son, no way, ang chairman ay walang dahilan para makasama siya ng palihim. Paano kung kumilos si Secretary Yoon, tama ka. Si Secretary Yoon, nakalimutan ko na siya, habang napapaisip din ang first son. Samantala, opo Mr. Chairman, kinuha lang daw niya ang bangkay at ang isang babaeng nasa 50s na nagngangalang Lee Jinmi, mula sa isang ospital sa Sinsandong at inayos ang libing nito. Lee Jinmi, ano ang relasyon nila? Tanong ng chairman sa kausap sa telepono. Wala po akong nakitang koneksyon sa pagitan ng iyong ikatlong anak na lalaki at ng babaeng iyon, sir. Ganun ba? May nalaman ka ba sa lalaking kasama niya? Matapos siyang ma-discharge mula sa Navy, siya ay kumikita sa paggawa ng mahihirap na trabaho. At hindi pangkaraniwan ay kumuha siya ng 300 million won na loan para sa bahay na iniwan ng kanyang ama para sa kanya. Pero hindi man lang niya magawa ang pagbabayad ng interes, sir. Tungkol sa bangkay, maaari mo bang hayaan ang aking anak na gawin ang gusto niya nang hindi inilalantad ang aking pagkakasangkot? Sabi ng chairman sa kausap, opo, sir, aayusin ko po agad. Pinatunog ng chairman ng mahina ang kanyang daliri sa table office, matapos makipag-usap ay ini-off na nito ang hawak na cellphone, para kang tanga na kahapon lang ipinanganak, bulong ng chairman, habang ang ating bida ay kasalukuyan nasa kanyang kotse pa rin at nag-iisip, na tila ba durog ang puso sa kanyang nararamdaman dahil sa pagkamatay ng kanyang ina. Ano ba sa mundong iniisip mo, Jongmyang? Samantala, sa parking ng funeral home, sa tanggapan kung sino ang gusto magkape. Sa isang espasyo na kung saan nakaburol, ang kanyang ina. Nakaupo ito sa isang tabi habang nakasandal ang ulo sa dingding, malalim ang iniisip na tila bapasan ang mundo sa kalungkutan. Mom, payapa ka na ba ngayon, buhay at nasa mabuti ako kalagayan, bakit kailangan mong umalis? At iwan ako, malungkot na napatungo ito, malalim na nag-isip. At maya-maya ay tinawag ang kaibigan na nakaupo lang sa kabilang wall. Dechul, na agad nakiramdam kung may iutos ito. Dapat ba talaga na kunin na nating ang lahat, at tumakas? Well, susundin ko ang lahat, kung anumang ang gusto mo, boss. Hindi ko pa rin kaya, sabi ng ating bida, paano kung magpahinga ka muna para makapag-isip-isip? At ano ba ang gagawin mo sa lahat ng pera? Gawin mo na lang lahat ng gusto mo. Simula nung magpalit ka ng katawan, ni minsan hindi ka naging masaya. Sabi ng kanyang kaibigan, hindi ito umimik, nakasandal pa rin ang ulo nito sa dingding. Habang puno pa rin ng lungkot ang mukha nito. Matuling lumipas ang mga araw, habang nasa tuktok ng bangin ang dalawa. At kasalukuyan kumakain ng kimbap, baliw na boss. Sabi ng kanyang kaibigan, habang ngumunguya ito. Ano ngayon, sagot ng ating bida, bago ito uminom ng soft drinks. Nakakuha ka ng mahigit 7 billion won na cash, bakit tayo kumakain ng kimbap na ilang box lang? Pang-aasar na sabi ng kaibigan, kung gayon ano ang dapat gawin ng isang tao na may 7th billion na cash?
sagot ng kaibigan habang tumingin sa itaas na may hawak na kimbap. Hindi pa ba natin sinubukan ang lahat ng gusto natin sa nakalipas na 2 linggo? Sabi mo nasusuka ka pa sa steak ngayon, sabi ng ating bida. Marami pa tayong hindi nasusubukan, halimbawa sa isang room sa salon. Sabay ngisi nito, note, ang mga room salon ay isang hostess bar, sa Korea na kadalasan matatagpuan sa underground. Sinasabi mo ba na babae, nang umingiti lang para sa pera, ginagawa ka lang barf? Dinala mo ang manager mula sa tindahan ng damit, at sinabi mong masama ang pakiramdam mo. Paano kaya kung room service, para mahuli tayong gumagawa ng ramen sa loob ng kwarto? Ito ay isang akala lamang, sabay subo ng kimbap ng kanyang kaibigan. Dechul, mahinang tawag ng ating bida, may mga bastos na nakabuntot sa ating kanina pa. Agad nag-react ito, God damn it, what bastard, bahagyang laming-galinga ito. May 4 na pasalit-salit na nagsasabi sa akin. Hindi ko alam kung sino sila, pero malas lang nila dahil wala silang swerte. Sayang namang ang desisyon nila, mula sa buntot na pinakamahusay na gobbling na narito. Ginawa ko na para i-clear na gusto ko nang umalis para sa labanan ng trono, pero sa tingin ko, ay hindi nila ito nakuha. Tumayo ang kanyang kaibigan at, ano ang dapat nating gawin? Ano pa nga ba? Well, kukunin natin sila, pababa sa ating daan. Sabi ng ating bida na bahagyang tining-ala, ang kaibigan. Agad kumilos ang 2 magkaibigan, agad tumakbo ang 2 magkaibigan sa magkaibang direksyon. Tumakbo si Dechol na parang kulog sa bilis, pakaliwa, at ang ating bida, ay tumakbo na parang kidlat, sa bilis pakanan, at sa pagtalon nito, ay nakita nito ang kumpulan ng ilang kalalakihan, bahagyang ngumiti ito at, gotcha, nabigla ang mga lalaki, napalaki ang mata nito sa pagkabigla, bahagyang napaatras ito, takbo sigaw ng kalalakihan. Tumigil kayo, walang silbi ang pagtakbo nyo, at kahit tumakbo pa kayo hindi kayo makakatakas sa goblin. Habol na sigaw ni Dechol, paano sila nahuli? Sigaw ng isang lalaki, kapag nahuli tayo patay tayo, sigaw naman ng isang lalaki na mabilis na tumatakbo, ngunit pagdating sa shortcut ay sinalubong ito, at agad tinuhad ito sa ulo ng ating bida, na ikinagulat ng mga lalaki, sigaw nito. At napa-atras ito, kuwak Dechol sigaw ng ating bida, agad lumingon ang lalaki sa kanilang likuran, biglang sulpat at galit na si Dechol. Sabay hawak sa ulo ng hanggal at agad niya itong tinuhad. Sumunod ay sinipa nito ng ubod ng lakas ang isang lalaki. Sigaw ng lalaking tinuhad nito sa mukha, muling umigkas ang pagsipa ng paa nito, na agad ikinatumba ng lalaki. Ungol nito, pahablat na kinuyam ng kamao nito ang kwelyo ng lalaki, at handa na para umigkas ang isang kamay na nakabukas ang mga daliri. Patungo sa mata ng hanggal na lalaki, nang laki ang mata sa takot ang lalaki nang makita ito, nang malapit na ang mga daliri sa mata ng hanggal. Stop, sigaw ng ating bida, napatingin ang kanyang kaibigan sa direksyon nito. Tama na yan, muling sigaw ng ating bida, agad sumimangot ito na hindi nagustuhan ang pag-awat nito. Lumapit ito at, kuning mo ang larawan ngayon. Habang hawak ng hanggal ang nguso nito na duguan, sino ang nagpadala sa'yo? Tanong ng ating bida sa lalaking hanggal, hindi ito sumagot. At maya-maya pa ay dumating ang sasakyan para sunduin ang mga lalaki. Napalingon ang lalaki, sa samando, na sasakyan sa mga hanggal. Hindi kumibo ang dalawa, habang naghihintay ito ng paliwanag. Kilala ba ni Chon Jong-mi ang lalaking ito, bulong ng ating bida habang nakatingin ito sa lalaki na bahagyang yumuko sa kanya. Paumanhin ko, ito ay utos ng chairman, bakit ito ginawa ni Papa? Kailangan natin ng ilang privacy, mangyaring sumakay ka sa van, gusto kang makausap ni chairman sa telepono. Agad sumakay ito sa loob ng van, hello, si Jong-mi ang ito. So, nahuli mo na si secretary yun, anong binabalak mo? Hindi kumibo ang ating bida, hindi niya alam kung ano ang dapat nitong sabihin. Bastos ka, nakikinig ka ba sa papa mo, may ipapakilala sa'yo si secretary yun. Itigil mo ang pag-aaksaya ng iyong buhay, at kumuha ka ng tamang pagsasanay para sa business management training.
Sabi ng chairman na nasa kabilang linya, ngunit, hindi po ako interesado maging kahalili nyo. Sa tingin mo ba makakakilos ka ng malaya, nang wala ang tulong ko? Sigaw ng chairman, sinusubukan kong iligtas ka sa pamamagitan ng pag-set up sa'yo ni Assemblyman Heo, ang lakas ng loob mo na umakto ng ganyan, hindi ito kumibo muling nag-isip ito, kung talagang sasabak ako sa laban, para tumalon sa trono, lahat ng nasa impyerno, ay makakawala. Papa, mahinahon at may laman na sinabi ng ating bida sa chairman.